Maghahatid ng pinakasariwang chika at entertainment updates ang reyna ng mga Galorians, Rodel Ocampo Fernando, kasama ang Diyosa Benita Peralta Uy, dito sa Showbiz Galore. Magandang afternoon. Magandang hapon sa inyong lahat. Siyempre, maganda pa kayo sa hapon at lalo na ako, maganda rin sa hapon. Welcome sa programa ninyo, ang Showbiz Galore. Muli ito po ang inyong reyna ng mga Galorians, Rodel Fernando, ang makakasama ninyo hanggang alas 6 ng gabi. At hindi ako nag-iisa, syempre kasama ko rin ang Diyosa ng mga Galorians, Benita Peralta Uy. Medyo nagki-clear lang ng throat ang ating kapatid. Sa lahat ngayon ng mga nasa bahay, nasa sasakyan, nata-traffic, nasa trabaho pa at kung ano-ano pang ginagawa ninyo ngayon, welcome sa programang Showbiz Galore. Siyempre, muli na nanami, ayan, nabubulol ako. Muli na nanami, ay, paano ba yun? Muli naming pasasayahin ang inyong araw. Sa pamamagitan siyempre ng mga balitang showbiz, mga latest sa inyong mga paboritong artista. Punong-puno ngayon ang ating programa, ang Showbiz Galore, at narito na ang aking partner, ang Diyosa. Diyos ang itsura talaga niya ngayon. Si Benita Peralta Uy. Gulong-gulo nga ako, no? Sorry, ang daming tao sa CR nakapila. Ay, ganun ba? Oo. Ay, alam mo ba? Nasa CR ako, daming girls. May recruitment yatang nangyayari dyan sa baba. Dyan banda. Tapos sabi niya, Miss, ano kayo? Broadcaster po kayo. Oh my gosh. Anong sinagot mo? Wala, ngumiti lang ako. Hindi ko alam kung ano sasagot ko. Dapat sumagot ka, yes. Broadcaster ako. Ang sinabi mo? Makinig na lang kayo. Sinabi ko. Oo. Oh, si Mary Ann, si Annie. Oh my God. Sino pa? Kalimutan ko, 4 sila. Sorry. Kalimutan ko. Alam mo naman, pag naglakad na ako, nawawala ako. Kamusta ka na? I'm okay. You're okay? Yes. Oh my Kahit God. napuyat kagabi. My gosh, ang hirap matulog kagabi. Ako rin nahirapan. Sa sobrang antok na natin, sa dami natin pinagagawa sa buhay. At sa dami ng kinain natin. Oh, hindi ako makatulog, parang babangungutin na ako. Oo. Siguro nakatulog na ako mga 4 a.m. Parang ganon. Tapos may aso pa kami, di ba? May puppy. Lalo na ikaw may... Na spoiled niya. Gusto makipaglaro ng madaling araw. Yan, kinalimutan ko, di ba? So, di ba? Kraken, ha? Makinig ka dyan. Anong meron? Okay, bago tayo magbaltaan, syempre ang ating OPM Song of the Day, ni-request ng ating presidente ng Galorian, si Marvin Capili. Anong song? Ang awitin ni April Boy Regino, ang Ikaw Pa Rin Ang Mamahalin. Favorite niya siguro si April Boy, no? Oh, gusto niya si April Boy. Okay. Marami siyang favorite, si Marvin eh. Okay, Marvin, narito na si April Boy sa awiting Ikaw Pa Rin Ang Mamahalin. Ayan, oh. Nasaan na ang song natin? Si April Boy sa kanyang, ayan.
This song is brought to you by PG Flex Linoleum. Gawa sa tamang quality at galing ng Pinoy. PG Flex, proud to be Pinoy. April Boy is April Boy. Oo, ang galing ano. Ang ganda pala nung kanta. Oo, isa yan sa mga sumikat na kanta ni April Boy. Oo, ikaw pa rin ang mamahalin. Sino Marvin ang minamahal mo pa rin? Nako, Diyos ko, maraming hindi makamove on. May minamahal si Marvin. Oo, no, yung mga hindi ilang years na yan, Marvin. Pag mga 2 months, move on ka na dapat. Yes. At sa mga gusto mag-request ng kanta para sa ating OPM Song of the Day, i-text lamang po sa 0977-342-1644. Ay nga pala, para bago ko makalimutan, pakilinya na yung ngiti, tsaka yung hanap-hanap ni James Reid daw. Lagi ko nakakalimutan. At syempre sa mga gusto makibahagi sa ating programa, mag-text din sa 0977-342-1644. At meron na pala tayong website, ang atrymedia.com. Pakibisita lang po yan, mga Galorians. Oo nga. Para nandun no, yung live natin kaagad, madaling makita. Tsaka yung mga ibang shows, ganyan. Yung mga gusto manood ng archives, meron yung sa Ustream. Diba? Yes. At ina-upload din po sa YouTube. Correct. Oo. Yun po, ang aming website. Kaya pa. atrymedia.com. Number 8 po ha, in the letters. Okay. Number 8. Okay, sa unang ratsyada ng ating balita. Ano meron eto ka? na, Diyos ko, na-alarma na naman ako ha, sa mga Bakit? nababasa kong tweet, post na mga na mga kababayan natin, mukhang anong tawag dito? Kawawa na naman daw ang ating mga local artists dahil puro foreign na naman. Pasok na pasok, oo. Ang mga nagko-concert dito sa Tumuloy-tuloy atin. Tumuloy-tuloy ulit, ano? Laban, Ogie Alcacil. So ano naman ito? Oo nga, napansin ko nga, di ba? Tumuloy-tuloy. At hindi lang buwan-buwan ha. Parang mapapansin ko, linggo-linggo na yata may mga nagko-concert Actually, na foreign nag-uumpisa yan acts sa atin. pagdating na dito mga August, September, October, November. Sobra. Tuloy-tuloy. Kasi parang yung, lalo na yung mga July, lean month nila eh. Kaya dito lahat ang puntahan sa Asia. So yung mga local artists natin, mukhang mga walang balita sa kanila na magkakaroon ng mga concert. Oo. Huwag kayo mag-alala, pag Disyembre, tahimik sila dahil busy sila doon. Pero talagang ubos ang pera doon dahil ang laki, di ba? Sobra. Oo. Ang mahal ng ticket doon. Tickets. Sa local, napakaliit lang ng halaga tapos hindi pa panonood. Kasi syempre mentality dyan, alam mo, kung makikita mo, ito yung mga iniisip ng tao. Once in a lifetime lang. Kunyari si Ariana, di ba? Dumating dito. Parang para mapanood ko siya, lilipad pa ako, di mas mahal. Di ba? Aeroplano pa lang. Nandito na siya. So parang feeling mas mura pa rin kung tutuusin yung para makanood siya, di ba? Yun yung mga ganyan kasing mentality. Oo, pero sana may mentalidad naman na wala naman masama, suportahan ito. Pero sana suportahan din yung ating mga local artists. Kaso nga nakikita sila kahit saan. Yun na nga, di ba? Yun nga sinasabi ko, mentality. Ito hindi ko nakikita. Ito means hindi ko bihira to. So habang may pera ako, panoorin ko na. Siyempre sa local natin, nakita mo naman kahit saan nandun. Pakalat-kalat, kahit saan nakikita. At ito pa napansin ko. Diba, mga artista natin, mga singer, minsan sila pa ang nangunguna, doon. binabandila, nanonood ng mga foreign acts na nagko-concert. Na-enjoy din kasi nila. Gusto rin nila, di ba? So, ganun talaga yun. Wala na tayong magagawa. Diyos ko. Di ba? Nakakaingit ang ibang bansa, no? Yan nga sinasabi ko, di ba? Yung mga artist mismo, hindi naman sila bibili ng ticket ng mga pareho nilang local artist dito. Sa foreign din nila lalagay pera nila. Yes, tama. So, titignan mo, di ba? Parang, anong inaano nyo ngayon? Parang ganyan yun eh. May mali, no? Sana, palagay ko, hindi na magagamot ito eh. Tsaka Magagamot talaga eh, parang tinatangkilik ng tao, di ba? Mga sponsors nag-enjoy din. At saka ito pa, ang nakakaloka ha, pagdating sa mga sponsor naman ha,
Napakalaki ng binibigay ng mga Malaki. nag-sponsor. Siguro doon na sa budget nila. Foreign artist, ganun. Yun pa lang, alam mo, sponsor pa lang ha. Alam mo na. Bayad na lahat. Alam mo Oo. na. Pero, Talagang planado na. Mga ganyan. pero pag local artist, hirap na hirap. Isipin mo magkano yun, no? Para padala mo dito yun. Magkano ang talent fee, magkano lahat ng preparation. Yes. Pero kaya, di ba? Oh. May isa akong kaibigan, nag-produce ng ng isang foreign artist dito. Pinroduce niya. Diyos ko, yung sponsor pa lang ng isang telecommunication company, parang binayad na niya lahat ng show. Parang tingin ko yung telecommunication company nakalagay na doon foreign artist only. Oo nga. No? May ganun, oo. Parang doon na lang siya Can you blame nagsusupport them? na- Yun ang puno. Nakakabawi lang yata ang mga local artists natin pag February. Tsaka feeling din siguro ng iba yung mga ibang sponsors naman. O sige, pag live concert, nasa foreign kami kasi yun ang puno. Pero pagdating naman sa mga TV, nandun din sila. So yun ang naisip ni Liguro niya. We're supporting it kasi naglalabas naman kami ng commercial sa mga local, teleserye, mga variety shows. Di ba? Hindi lang naman doon. Mahirap kakatwiran- makakita ng solusyon, sinasabi ko sa Actually, mahirap talaga. So, wala talagang batas na may pangil talaga pagdating dito sa Hindi mo naman pwede sabihin wag kayo pumunta dito. Dahil gawin natin dito. Hindi nakapunta yung mga artist natin doon, di ba? Oo. Pero sana, nung panahon kasi dati, nalilimitahan. Ngayon, hindi na talaga. Sige, pasok lang ng pasok. Oo. Dati talagang ang strict. Very strict. Ang daming kailangan mangyari. Dito nga lang nakakapasok yung drugs nung mga foreign, di ba? Parang walang ruling na ganun Malalaman mo na lang. Dati ang higpit-higpit. Oo, mahigpit. Bago makapag-perform. Beatles nga, di ba? Natakot. Di ba Beatles sila, tapang nila. Pagdating doon, nayanig sila. Bago makapag-perform dito, ang hirap-hirap talaga. Tsaka may courtesy call, lagi sa presidente. Ngayon wala na, basta may pera yung nagpo-produce, go lang ng go, tapos na. Tsaka sila na yan. Mga sponsors na rin siguro yun. Sila. Tama. Di ba? Pero syempre, hindi pa rin naman namamatay ang ating OPM. Hindi naman. Hanggang meron kumakanta. Hanggang meron naman nagpe-perform. Hanggang may bago tayong kanta. Sige lang. Huwag hihinto. Pag uminto ka, mamamatay, di ba? Oo. Tuloyin nyo lang. Yes. Sa pangunguna ng ating presidente na si Ogie Alcacid. Siyempre sa mga pagtutulong din ng mga iba, di ba? Katulad niyan, pwedeng ang live concerts natin na hindi ganun katindi. Pero, lumalakas naman ang compositions. Doon naman ako natutuwa. Kasi yun ang kailangan natin para matuloy-tuloy ang musikang Pilipino. Corrected by. Ang ating pong oras, alas 5:23 na po ng hapon. At ang oras na yan ay nihatid sa atin ng... Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Capsinesis. Ayan. Uy, alam mo ba na si Neri? Neri Naig. Oo. Naik ba o naig? Miranda na siya ngayon. Naig, Neri Naig. Hindi kasi alam mo, hindi sure ang sasagot. Kasi lang kasi siya. Nainis si Chito Miranda. Kasi nalaglagan si Neri. Tapos biglang nailabas. Hindi pala nagpapa-interview daw, ganyan. Siguro gusto nila maka-move on quietly. Nailabas ngayon. So nalaglagan pala si Neri. Ayun na nga. Ba't uso yung mga nalalaglagan, di ba? Ano ba yun? Si Mariel, si Pokwang, tapos si ngayon si Neri. Neri. Ano ba? Ano ba yun? Bakit kaya, no? Stress kaya sila o nakaka-stress ang kapaligiran? Kapaligiran, diba? pwede. Palagay Iba ko. yung hangin. Tapos siguro talagang yung pahinga rin, importante. Talagang yung una, kung low resistance ka na, mahirap. Diba? Ilan taon na ba si Neri? Medyo bata-bata pa yun eh. Hindi pa naman siya ganun katanda. Kaya pwede pa. Pwede. Meron nga mga 45 na, 48 na nga. Oo, si Neri pa na bata. Pwede pa. Yun Pwede nga pa medyo siya. na si Chito. Kasi siguro bakit nailabas. Pero ngayon, sinasabi naman niya, Neri took it daw naman, okay, ganyan. Okay daw si Neri. Pero meron naman, ingatan na lang nila Patrick kasi magkakaroon na rin sila ng baby girl. Patrick.
Patrick Garcia. Garcia. Oo. Di ba kinasal na rin? Ayan, ingatan nun niya. Kasi yung mga balitang nalalaglag, nakakalungkot. Oo, nakakapanlumo. Oo, parang tuloy-tuloy Sunod-sunod talaga. Sunod, parang mabubuo, mawawala. Ay, nako. Tsaka alam mo, ito sabihin ko sa'yo, babae ako. The first day malaman mo na buntis ka, may anak na ang feeling mo. Correct. Oo, ganun yung feeling mo Tuwang-tuwa talaga. ka na, no? Oo, ano pa lang, kakalaman mo pa lang na buntis ka, ang utak mo na forward na, na naglalaro na kayo ng bata. Kaya yung mga nakakainis yung mga nagpapa-abort dyan. Oo, naiirita. Gusto ko silang pagsasampalin. Tapos eto, ang sama rin naman ito, kaya siya gagalit si Chito. Siyempre they want it quiet because they've been into the bashing, di ba? Oh, sa lalo na social dati, media. yung nakaraan nila, na. nananahimik na sila. Nung nilabas yon na nalagdagan si Neri, may mga bastos pang yung mga tweet. Diyos ko naman, nawalan na nga ng anak yung mag-asawa, ganyan. Diyos ko naman, wag naman. Meron nga akong sinagot na isa doon Sabi ko, I don't know what's your problem in life, but definitely you're miserable. Kasi bastos talaga. I mean, pag nawalan ka pag nalaglagan ka, especially you really, really, really like to have a baby. At sakit nun. Tapos kung ano pang sa'yo, babanat, binabalik yung nakaraan, tapos bastos yung mga salita, di ba? Kaya minsan hindi natin masisi yung mga artista na pumapatol Yun, sobra dapat naman patulan kasi, yung mga yun Sumusobra na sila. Bastos talaga. Kaya siguro nagagalit si Chito, di ba? Pero ang ginawa yata parang binantayan na yung thread na yun. Dinedelete na yung mga bastos na. Dapat mga tao lang. bastos. Saan ba pinalaki yung mga yan? Pero yung mga iba dyan, hindi naman sila talaga totoo. Anong hindi totoo? Hindi sila yun talaga mismo. Gumagawa lang sila ng account. Kaya matapang. Pero hindi talaga sila yun. Loko. Bastos. Okay. Bago po kami magpatuloy, magkakaroon muna kami ng magkakaroon talaga. Magkakaroon tayo ng mga paalala muna, syempre. Pag-ibig, musika, at iba pa. Mga usapin sa pag-ibig na umaayon sa iba't ibang kwento ng ating musika. Magkahawak ang mga kamay. Samahan ang mga batikang mga awit ng ating bansa. Lloyd Umali at Ima Castro. Dapat nga kaya sa iyo ako'y humana. Sa programang magbibigay sa inyo ng inspirasyon at magpapapintig sa inyong mga natutulog na puso. Pag-ibig, musika, at iba pa. Mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon sa himpilan ng serbisyo publiko DWBL 1242. Handog sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting. Matalino ka ba? At bakit? Sagutin mo nga yung tanong ko. Kalahating oras ng palaro, nabibigyan natin ng limpak-limpak na papremyo kung tama ang sagot mo. Kaya tutok na sa tanong ko, sagutin mo! Kasama ang nag-iisang siyalala ng buhay niyo at ang gwapong-gwapong hunk ng bayan, Mark Canlas, a.k.a. Baby G. Tanong ko, sagutin mo! Lunes hanggang Biyernes, 12:30 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon sa himpilan ng serbisyo publiko, DWBL 1242. Tutok na at baka ikaw na ang susunod na winner. Handog sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting. Hataw sa balita at komentaryo, buong tapang na pamamahaya, diretsahang komentaryo, mga abusado, siguradong plastado. Samahan sina Jerry Yap at Percy Lapid, palitan ng makabuluhang komentaryo sa mga napapanahong isyu at kaganapan, positibong batikos sa mga maimpluwensya sa lipunan, programang kaakibat sa panglad ng sambayanan. Hataw sa balita at komentaryo kasama sina Jerry Yap at Percy Lapid, 9 hanggang 10 ng umaga sa himpilan ng serbisyo publiko DWBL 1242. Handog sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting. We're back! We're back.
may ka-Derek Rams na di ba, na movie, yung Ex with Benefits. Sabi ni Derek, hindi daw talaga, pag kahit daw ex niya, magsama sila, magkita sila, hindi daw mauuwi sa sex. Ganon? Kung mapilit ang babae. Ewan ko, sabi niya daw, no, no, no. No, no, no. Paano kung mapilit ang babae? Hindi ba pwede mangyari? Real ba yun? Mm-hmm. May nakaraan na kayo. Especially, I'm not saying kung wala naman kayo naging sex life, diba? Pero kung meron na dati, tapos parang diba? Diba? Sino ba naging ex nitong si Marami. Derek? Christine Reyes, Angelica Panganiban, sino pa? Solen. Solen Yusa. Si Solen. Saka yung latest wife. Latest wife ano? Ano ba yung ex-wife? Oo, yung pinagdemanda niya. Diba? Pero ang kabati daw niya lahat except si Angelica. Pero sabi niya, gusto nga niya lahat ng ex niya, friends niya. Pero si Angelica hindi. Ikaw papayag ka na yung ex, yung boyfriend mo, kaibigan ng ex? Yung babe, yung babe mo. Kaibigan babe daw. Ano paano? Kunyari, may boyfriend ka. Yes, tapos? Yung gahapong nakikita ko sa picture. Ay, joke lang. I'm just joking. Yung, di ba, may boyfriend ka. Tapos may ex yun. Magkaibigan sila. Sabihin sa'yo, ay, nagpapasama si ganito, sa ganyan. Papayag ka? Sa isang tamang pagkakataon at panahon. Kung hinihingi ng panahon at pagkakataon, ganun lang. Na ano? Ang layo ng sagot mo. Oo, yun ang sagot ko. Ano nga? Yun na nga. Anong ibig sabihin Kung nun? hinihingi ng pagkakataon at panahon, Na ano? ganon, pwede silang doon maging magkaibigan. Paano nagiging panahon at Please elaborate. Ano ibig sabihin? Ayoko na. Hindi Yung ko iba naintindihan na nila yun. Hindi ko naintindihan. Hindi, ganito lang. Ayoko talaga yung maging, so magkaibigan sila. Siguro may mga bagay lang o mga sandali na ganun lang. Ayoko talaga. Ayaw mo talaga. Ayoko. Talagang no, 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 no. no, no. Kahit sinasabi ni Derek na no, 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 hindi mauwi sa sex. Ganun. Nako. Diyos ko, pwede. Hindi ako nininiwala dyan. Lalo na pag gusto nila, no? May nakaraan eh. Ikaw, Derek Ramsey yun, di ba? Tapos gusto ng babae. Tsaka Solen. Kunyari ganun kaganda. Solen, si Christine Reyes. Tatanggihan ba niya? Naku, kalokohan, no? Ayaw ng fans no ng trust, ganyan. no trust, si Rodil. Yes. Okay, iniintriga naman ang pagbibigay ng pambili ng sasakyan ni Willie Revillame kay Thea Tolentino. Sino si Thea? Hoy, sobra ka naman. Di mo kilala si Thea Tolentino. Baka by face. Si Thea Tolentino. Poor nga ako sa names. Nanonood ka ba ng yung panghapon na programa, The Hap Sisters? Ay, hindi. Naku, kaibigan ko yung executive producer. Paano ako manunod? Nasa labasan. Yung isa, di ba, si Barbie Fortesa? Yung isa ako, doon, si Thea Tolentino. Okay. Yun. Yan, natandaan ko na. Di ba may show si Willie Revillame? Bago magpaalam itong show niya dati na super hapon ang time slot, naglaro sina Barbie, sina Thea Tolentino. Sabi ni Barbie Fortesa, may segment doon na cash or bukas. Yung parang gano'n. Yes, so, kapag daw nakakuha siya ng kotse at nabunot niya yung kotse, sabi ni Barbie, ibibigay daw niya ang kotse kay Thea Tolentino. Okay. Tapos, itong Willie, wala ka pa bang kotse? Sabing gano'n. O sige, bigyan kita ng pera, pambili mo ng kotse, sabi. Binigyan agad-agad ng 300K na tumataginting itong young star na ito. So ngayon may kotse na, hindi na nagtataxi, nagko-commute itong si Thea Tolentino. Pero yun na nga, iniintriga, baka daw type nitong si Willie Revillame, si Thea Tolentino. Pag-type ni Willie. Na maganda naman. Pag-type ni Willie, maliit ang 300. Dapat grabe mamigay yun. Mga bigay ng condominiums, mga fully paid cars ng mga milyon. Siguro naawa lang siya. Parang naano lang siya na siguro, like si Barbie would say, pag nanalo ako, bibigay ko kay Tina to? Thea Tolentino. Kay Thea. Siguro sabi ni Willie, ganun kahirap siguro nararanasan itong batang to na, you have a teleserye na araw-araw nagsushoot ka ng umaga't gabi, wala kang kotse. Pero nagtataka naman ako kasi,
nagbida na si Saka Thea. 300,000, pan-down lang yun. Nagbida na si Thea Tolentino sa isang teleserye. Hindi pa ba siya nakakaano ng kotse? Siguro may mga inuna siya na siguro una dyan ay bahay, titirhan nilang mga kamag-anak, di ba? Baka breadwinner. Pwede Then, rin. may mga siya, kumikita siya, pero may mga inuuna. 'Di ba? Malay mo may backlog silang mga utang nung nag-uumpisa siya, 'di ba? Syempre, kailangan ng panrolyo. Oo, binayaran na siguro, sinettle na lahat ang mga utang nila or kung ano man mga bagay yan. So ngayon may sasakyan na siya kahit second hand lang. Oh, buti naman. Alam mo Yes. na, okay naman si Willie. Ay, punta tayo doon. Laro tayo doon. Ganon din ang line mo, ha? Para bigyan. Ganon din ang line mo. Pag ako nanalo, bibigay ko Ikaw kay magsasabi Pelita. nun. Hindi. Ako. Ikaw. Sige na, please. Sabi mo, gusto ni Pelita ng ganito, ganon. Tapos pag tinanong ako, opo. Dumako muna tayo sa ating mga text mula sa ating mga texter na Galorians, of course. Siyempre ang ating president na walang sawa talaga ito. Yan, nakikinig talaga siya. Sobra talaga. I think siya, nawawalang stress niya sa atin. Yesterday. Diba, Marvin? At binabati ko siyempre mga nanonood sa atin sa Cyprus, Hello. sa pangunguna ni Ate Malu Mercado. Hello. At siyempre sa Tokyo, Japan, si Angelica C. Okada. Yung mga taga New York din, batiin mo naman Siya, batiin mo. Sina Ansi nga, paulit-ulit, ikaw na. Oo. Mga New Sina York, Ansi, Washington, LA, San Francisco. Si Hello. Evangeline Caligyan ng Dubai, gayon din kay Jose Rico Lopez ng Dubai. Lagi silang nanonood sa atin. Oo. At maraming salamat po sa mga nanonood sa ating Ustream, no? O, yung mga views Alam mo, natin sabi ng doon. mga nanood, minsan sila, nag-PPM sila, natatawa daw sila sa atin, hindi pa tayo nagsasalita. Bakit? Mukha ba kaming clown? Hindi, mga kita-kita daw reaction natin, natatawa agad. Oh, at least natatawa sila. Nag-e-enjoy, naaaliw, at hindi Sir, may nagtanong nabubusit. sa akin, paano nyo, ano ba yung may script kayo? Kala may teleprompter. Oh. Sabi ko, nasa ng teleprompter, may nakikita ba kayo? Wala po. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Anyway, sabi nga ni Marvin, hi Pretty Rodel at super gandang Ma'am Pelita, pakibati po ng advance. Happy birthday po. Bukas ang aming Vice President dito sa office, si Ma'am Tars Pacheco at Division Manager namin na si Mrs. Margie Fortis at pag-greet na rin ang nadagdag ulit na Galorians members na nakilala ko lang kanina, sina JZ at saka si Paolo. Sana may guest nyo rin ang isa sa mga kasali sa To the Top for the next Pinoy boy band na dating Mr. Pogi 2012 na si John Edric Ulang. Okay. Talking about birthdays also, happy birthday, Augie Alcacid. And Yes. Angeli Pangaliban Valencia, I love you both. Happy Ang bait-bait birthday! ng mga tao niyan sa akin. Happy birthday, Augie Alcacid. Happy birthday. At magtagumpay sana ang binubuo nilang boy band na sarili nating talento together with Mr. Ryan Kayabyab at Kapuso Network. Ay, Ayun. isa pa pala. Kailangan ko mag-congratulate kay Ting Yupanco. Ting Yupanco. Asawa siya ng aking kaibigan na counselor na si Raymond Yupanco na naka 3 times term na sa counselor ng Manila. Wow. Tinaas na ni Erap ang kanyang kamay ni Ting na siyang papalit sa pagtakbo as counselor. Ayun. Congratulations, Ting! Okay, mula naman kay Francis ng Rojas District, Quezon City. Good PM po. Showbiz Galore, reminder lang po yung first death anniversary ni Mark Hill this September 1. Ayan, pinapaalala sa atin. Sige po, ano na ba ngayon? September na ba? Hindi pa, no? Hindi pa. Sige po, paalalahanin mo. Mar, alalahanin Mag-1 natin ito. year. Magpatugtog tayo ng isang kanta Alaala ng mga pelikula siguro ni Mr. Mark Hill. Oo, na isa sa mga mahusay natin. Alam mo, aktor. talking about Mark Hill, naalala ko lang bigla. Kasi may ginawa kami dating yung hindi siya telesine ang tawag nung araw. Telesine. Tandaan Sa mo yun? GMA7, yes. Telesine. Gumawa kami. Tapos si Mark Hill ang isang artista doon. Nakausap ko siya. Alam mo, sabi niya sa akin, ang dami niyang nalaman sa buhay. Dahil di ba medyo may marami siyang babae nung araw, ganun-ganun. Sabi niya kung marami siyang natutunan about it. At ngayon, nung panahon na daw yun, gusto niyang bumawi sa mga anak niya, sa mga kasalanan niya. Matagal na, nakakausap ko siya. Tapos parang nakatingin ako, wow, for a man saying that, that's humility and tanggapin mo yung mga pagkakamali. Ay, oo naman. Marami tayong mga
artista dyan. Correct. Na ganun din na yun na nga, yung parang ginawa Alam mo, masakit yun ni Kasi alam mo, Marky. pag naalala mo yung mahal mo sa bayan, yung 1 year anniversary ng death, ang sakit nun. Kasi naalala mo 1 year na pala, tapos ikaw umiiyak pa rin. Ganun Oo nga pala, 1 year na pala yun. Bilis, no? Oo, mabilis. Parang kailan lang. Correct. Balitang Ina Raimundo naman. Si Ina Raimundo, handa pa rin maghubad kahit 5 na ang anak. 5 ng anak niya? Yes. Oh, she's so sexy naman. Akalain mo ba 5 na ang anak ni Ina Raimundo? Magmamagazine, ng sexy? Yes, sexy talaga. Wow. Sexy mama. Oo. Na-maintain ni Ina yung kanyang sexy body. Maganda. At least kahit 5 anak mo, tas ganun yung katawan niya. Kaya i-feature siguro siya. Kung natatandaan niyo po mga Galorian, si Ina ay sumikat bilang Sabado Night's Girl. Anong era ba siya? 90s? 90s. Sikat na sikat po siya noon at naging... Pero tahimik siya for a while, Oo, kasi nag-asawa siya tapos nawala sa Pilipinas. Ngayon bumalik siya sa Pilipinas. Hinarap niya muli ang kanyang acting career. Pero ano kayang reaction ng mga anak niya at ng asawa niya na magsisexy siya? Siguro... FHM ba? Oo, sa isang Kasi magazine mga naman. Yun, mga sexy talaga yun. Parang kaya ba nung, di ba pag anak ka, kahit pa paano, tas asawa ka, kailangan ba? Yun eh. Sigurado, kailangan mo pa ba niya. yun na gawin? Diba? In-explain naman niya siguro at maintindihan naman siya ng kanyang pamilya sa bagay na yun. I hope so. Iba kasi yung pag nakikita na. Oo. Hindi kaya di ba dati naalala mo si Ina, pinaglaruan ng mga bashers. Kasi maitim daw ang kilikili. Oh my God. Siguro sa pagpapapictorial niya maputi na ang kilikili niya ngayon. Kaya gusto niya ipakita. Sana commercial ka na lang ng deodorant. Effective pa. Pinagandaan niya sigurado. Pero ako talaga, seriously, parang ako kung kailangan pa niya gawin. Ang pagpapasexy, magazine lang naman yon. Anong lang? It can, it can last forever. Like, you can't delete it. Ang ayoko yung magpa-sexy pa siya sa pelikula. Wag na. Magpapa-FHM ka, di ibig sabihin nun, kaya mo rin sa siguro pelikula. Naman yung baka mga... comeback nga niya yan eh. Yung mga naman siguro doon, yung mga shots, maingat naman na siguro. Hindi ganun kagram. Pero FHM is meant for sexy posing. Hindi, kasi nakita ko naman yung kay Dina. Hindi naman ganun ka-sexy. Okay. Tsaka kay, sino pa ba ito? Mama din siya, si Yula Valdez. As long as maunawaan ng mga bata, okay sa kanila talaga. Wag lang yung parang hindi nila gusto yung gagawin at gagawin yan. Go lang Mahirap ng go. Yun, Oo. Tapos huy. Ano? May biglang huy, Alam mo ba? Ayan na. Yung GMA, piniblame, sinasabi na sabotahe ng Sky Cable ang paggulo ng signal ng Itbulaga. Sinasabotahe daw. Kasi, di ba alam mo yung sa cable disruption, di ba? Pag Itbulaga, ang gulo na ng signal, ng Sky Cable. Ay, ganun ba? Kaya nagre-react ang GMA ngayon, nagre-reklamo ng sabotage. Alam naman po natin ang Sky Cable. Ay, pag-aari ng ABC. Yes. Kontrolado, yun ang dating. So, pinagtitripan ng Itbulaga. Pero alam mo, laging ilang beses na nagre-reklamo ang Itbulaga before. Na lagi nangyayari yan. Sa ibang cables ay malinis pagdating sa Sky ang Ngayon, ganun daw ulit. Kasi naman, syempre, for obvious reason. Ayan, yun nga. Kung hindi man totoo, magkakakulay yan. Pero syempre, yung timing, tsaka siguro bago naman magsalita ang GMA, tinak nila yung ibang cables, diba? Abay, malinaw doon, diba? Sa kanila, bakit ganito? Bakit sa amin, ganito, magulo? Ang Sky Cable, pinakamalaki. Pero yung mga taba ka nagtataka, bakit nandun pa sila? Ba't di sila umalis sa Sky? Kasi po ganito yan, pag sinabing must carry, it's by law. Kahit kalaban mo yung network na yon, you have to carry it. So kahit na ABS-CBN may-ari ng Sky Cable, hindi nila pwedeng sabihin, ako lang ang nandito channel. Bawal sa law. Kaya kailangan nila isama ang GMA. Oo, at hindi siya pwedeng umalis din doon. Ang problema kung ang signal mo ay, syempre, ang cable operator mo ay Sky Cable, tapos kapag aari ng ABS-CBN, pagdating sa ayun, nagre-reklamo na ang GMA ng sabotage. Uy, kanina nga, napanood ko nga yung Kalye serye. Naaliw talaga ako. Konting
banat lang nila natatawa ako. Talaga? Buti ka pa nakakanood, ano? Nakapanood ako kanina. Ano yan? Meron ba yung replay? Ganun. Meron bang replay? May replay ba yan? Sa YouTube. Gusto ko manood yan. Panoorin mo doon. Nakaka-distress. Oo. Ayun ang sinabi sa akin lahat. Naku, tuloy-tuloyin mo, nakaka-distress. Actually, hindi lang naman sina Alden at saka si Yaya Dabe. Oo. Alam mo si Lola ni Dora, si Wally. Lahat yan. Tsaka si Jose Manalo, nakakaaliw Kung silang dalawa lang yung susuka ka rin. Kasi walang backup of di ba? Napapatawa talaga nila ako. Ako naman dati pa ako natatawa kay Wally at kay Jose. Talagang lagi ako natatawa sa dalawang yan. Di ko alam kung bakit. Mukha pa lang nila tawan-tawan na ako. There's something about them, yung the way na yung expression ng mukha. Walang malupit. Tsaka ang maganda sa kanila, wala rin silang script ha. Dire-diretso yun. Wala bang script yun? Wala, bibigyan lang sila ng scenario. Ganon, itong gagawin yun. Kaya pala kalye, parang sige lang, banat Oo, lang. banat lang ng banat. Oh my God. At napagtagumpayan nila. Ang galing naman nun. Siguro meron naman bullet points, ano? Meron yung naman. sequence, Pero wala lang talaga yung may memorize. Wala talagang ganon. Oh my gosh, it's brilliant. Brilliant. Kaya hindi nakakapagtaka talaga ngayon na sila ang nangunguna at talagang pinapakain na ng alikabok. Kaya nga sinasabi ng GMA, sabota. Ayaw ng mga dyan, mga emergency meeting na kabilang istasyon. Ang ating pong oras, alas 5:46. Ibig sabihin, 14 na minuto na lamang po ang nalalabi bago tayo magpaalam sa kanila. At ang oras pong yan ay inihatid sa atin ng... Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Aura Soap at Aura Skin Nutrition System. At the magbabalik... heart of timeless beauty. Ay, ang haba pala. Ang haba pala, no? Wala ka sa timing, ha? Ang haba. At magbabalik pa ang Showbiz Galore sa huling bahagi ng aming programa. Sa pag-usad at pagbabago ng panahon, may kaakibat na pag-usbong ng korupsyon at katiwalian. Kailangan ng bayan ang katapat at patas na katarungan upang makamit ang tunay na pag-unlad. Narito ang inyong mga alagad sa public service, subok ng panahon at tunay na mapagkakatiwalaan. Walang kinakatigan kundi katotohanan. Ang inyong katapat, Mayor Fred Lim. Si Mayor Fred Lim. Ang inyong katapat, Mayor Fred Lim. Kasama ang inyong garancho, Miguel Hill. Si Miguel Hill. Ang inyong garancho, Miguel Hill. Inyong makakasama Lunes hanggang Biyernes sa programang Katapat at Karancho sa radyo. Alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Katapat at Karancho sa radyo. Sa himpilan ng serbisyo publiko, DWBL 1242. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting. Problema ba sa kalusugan? Paano ito maiiwasan? Alamin ang wastong paraan para ito'y malunasan. Makinig sa programang Kalusugan ay Kayamanan. Samahan ang magagaling na doktor ng ating bansa, respetado at kinikilala sa kani-kanilang larangan sa medisina. Dr. Charlie Mendez, Dr. Edwin Bien at Dr. Ray Salimel Jr. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa himpilan ng serbisyo publiko, DWBL 1242. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting. Maki-update at alamin ang latest sa mga showbiz happenings dito sa programang Showbiz Galore. Makinig tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Huwag pahuhuli sa mga entertainment updates. Samahan ng tambalang huwagas sa okrayan pero walang pikunan. Ang reyna ng mga Galorians, Rodel Ocampo Fernando, at ang diyosa, Belita Peralta Uy. Showbiz Galore sa himpilan ng serbisyo publiko, DWBL 1242. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting. Matalino ka ba? At bakit? Sagutin mo nga yung tanong ko.
Kalahating oras ng palaro, nabibigyan natin ng limpak-limpak na papremyo kung tama ang sagot mo. Kaya tutok na sa tanong ko, sagutin mo! Kasama ang nag-iisang siyalala ng buhay nyo at ang gwapong-gwapong hunk ng bayan, Mark Canlas, aka Baby G. Tanong ko, sagutin mo! Lunes hanggang Biyernes, alas 12:30 ng tanghali hanggang alauna ng hapon sa himpilan ng serbisyo publiko, DWBL 1242. Tutok na at baka ikaw na ang susunod na winner. Handog sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting. Ang himpilan ng serbisyo publiko, DWBL 1242, 8 Trimedia Broadcasting. Yes, kayo po ay nakikinig sa programang Showbiz Galore sa DWBL 1242 sa inyong talapihitan. Di ba? Tuloy-tuloy yun, no? At syempre, ang programang ito ay handog po sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Okay, dumako na tayo sa ating blind item. Sino ito? Sino siya? Blind item ng Showbiz Galore. Okay, at ang blind item po ay manggagaling kay Diyosa. Yes! Dapat may shoulders talaga. Oo. Yes! Pilitin mo ako. Go! Pinipilit na kita. Talaga. Ganito. Ano to, love team to. Love team. Young love team. Pero dati. Oo, pero young pa rin sila ngayon. Oo. Napaka mabisang love team nito. Wow. Tapos, parang wholesome ang dating, di ba? Tapos yung girl medyo dating na parang innocent, ganyan. Mm-hmm. May show. May Out of Manila, syempre. Mm-hmm. Wala sa Maynila. So, ibig sabihin, may mga kwarto. Kanya-kanyang kwarto. Yung babae ang laging nakikita sa kwarto ng lalaki. Lalaki? Oh. Lagi siya nakikita. Lagi. So ano naman ang ginagawa niya doon? Yun na nga. Siyempre. Oo, may time na tuwing kakatukin dahil kunyari kailangan na bumaba or may schedule na ganyan. Nagtatago pa yung babae. Nakikita naman siya dahil may salamin. Nagtatago siya doon sa alam mo yung gano'n, di pagbukas mo ng door, may salamin dito. Kailangan na magganto gano'n. Nagtatago, nakikita naman. So, umaalis siya doon sa kwarto niya, pumupunta siya sa kwarto ng lalaki. Parang tuwing nandun yung, tuwing break time na nandun sila dapat sa mga kwarto, yung babae doon nakatambay lagi. Oh my golly. Yeah. So, parang ano ito, parang ang dating atat na atat siya doon sa lalaki. Parang ganun. Ganon? Ganon. Okay, clue. So talaga yung nakadikit. Clue. Love team to na hanggang ngayon ay hindi pa rin mawala sa isipan ng mga tao. Hindi pa rin mawala sa isipan. Parang gato. Parang ang bigat naman ng clue na yun. Parang ang hirap. Parang pinair na sila sa iba. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin, yung parang hindi pa rin mawala yung nakadikit pa rin yung name ng isa't isa. Okay. And they're not old, ha? So, hindi ko pa rin na-get another clue. Oh my gosh. Kasi, ay, nako. Naging sila in a way na ang nasaktan ay yung babae. Nasaktan yung babae? Oo. As in yung babae yung talagang naapektuhan. Sandali, may pamilya na ba sila ngayon? Wala pa. Ay, wala pa rin. Sabi ko nga hindi sila matanda. Ay, Diyos ko, hindi they're still parang like, pag may maingay pa rin. Hindi ko makuha yata. Ay, nako, meron na sila makakanya-kanyang kapareha minsan, pero hindi mawala-wala ang pagkadikit ng pangalan nila. Sikat ba itong... Marami pa rin silang mga fans na gusto sila pa rin ang mag-love team, na magkatuluyan. Talaga? Mm-hmm. Yung lalaki ay meron ng mga naging girlfriends, pero parang laging binabalik pa rin yung issue dun sa girl. At Diyos minsan ko. yung girl nagre-react pa rin kapag ang lalaki ay may... Hindi ko yata mag-get ito. Ay, sandali. Galing ba sila? Ano yun? Galing ba sila sa isang, yung dalawang to, sa isang reality competition show? Galing ba sila? Ha? Tama! Okay. Uy, gwapo yung lalaki. Gwapo. Gwapo itong lalaki talaga na to, ha? Tapos yung babae,
Ay, oo. Naget ko na. Naget mo na. Di ba? Muntik na daw Hindi sila makawalang dalawa sa Muntik na daw magpakamatay. Alam ko na. At hanggang ngayon, sikat pa rin sila. Sikat pa rin. Kaya sabi ko, hindi sila yung typical na parang, wala love team nung araw. Hindi. Parehong sikat. Hindi, siguro. Kaya mape-blame mo ba na yung babae ay hindi makalimot? Correct. Na nagre-react pa rin, nasasaktan pa rin. At saka yung mga panahon siguro na yon, talagang in love talaga itong girl lalo sa lalaki. Talagang nandun siya lagi. Talagang walang pintis na bawat tawag ay nandun. Wow, okay. Wala mo sino naka-witness na ng Parang kilala ko na rin ang naka-witness, Diyos ko. Kilala ko po, nag-show po sila sa isang malayong lugar. Hulaan mo. Yan po ang dalawang young star na ito na hanggang ngayon po sikat, produkto po ng isang talents. May isa pa. Yung mga dating deny na hindi kami, we're just friends. Hindi kami, we're just friends. Ibang na ito. Ibang couple na to. Ibang blind item. Hindi, we're friends. Di ba, buong time ng issue ganon. Pero friends. Alam mo, nung show namang yon, grabe. As in the display of affection. As in display of affection. Like, like physically, hindi tinatago. Sobrang sweet talaga. Oo, pero laging dinedenay. Nalaman na lang ng tao na naging sila dahil break na. Umiyak na yung babae. Clue. Wala, hindi mo nakuha? Hindi ko pa rin nakuha. Hindi pa pala. Wala pa akong clue. Wala ka pang clue, no? Sikat yung lalaki up to now. Sikat yung lalaki. Isa siya sa kinoconsider na medyo yummy. Yummy? Meron siyang teleserye ngayon. Hindi ko mag-get. Ang hirap ng blind item mo. Mahirap, no? Meron siyang teleserye. Yung babae ngayon ay may anak na. Pero hindi ito sa lalaking to. May anak na yung... bata pa rin ito. Hindi ito mga matatanda din. Ito controversial ba yung babae? Naging controversial siya. Magaling din umarte to, ha? Dati lagi siyang merong mga, kasama siya sa mga malalaking teleserye. Tapos na-pregnant siya. May anak na siya ngayon. Hindi ko mag-get. Bumabalik na ulit. Yung lalaki ay isa pa rin sa ngayon. Parang tinatawag na parang may appeal, may dating. Hindi ko mag-get. Sikat siya. Ito ba lalaki na pagkakamalang bading? Hindi. Ay, hindi. Hindi ko mag-get. Lalaki Hindi ko mag-get ang pangalawang blind item mo. Lalaking lalaki siya. Nasa kapamilya. Naku ba naman mga tanong mo, diretso? Aba, para mahulaan ko. Pag kung hindi, DGMA lang yung labas. Ay, naku, hindi ko talaga. Ay, naku, mamaya hindi sabihin ko ko sa'yo kung sino siya. makuha yung blind item mo na pangalawang. Ako makapag-deny wagas. Kaya nung pag nakita mo talagang gusto mo tuktukan, talaga lang Basta yung unang blind item mo, yung pong babae may C sa kanyang pangalan, yung lalaki merong A. Yun po, pero yung pangalawa, hindi ko talaga mahulaan. Pag malalaman mo mamaya. At wala tayong oras. Wala na. Naku, mga liba pa blind item. Bukas na lang yan. I-reserve mo yan for tomorrow. Sige. So sa mga nakinig ngayon, ang ganda ng weather, malamig-lamig. Sana lang ay wag traffic. Sana nag-enjoy kami. Have a great, great night. Yeah, super nag-enjoy po kami at iniimbitahan natin sila, yung mga nakikinig sa atin na manood ng FAMAS, diba? Sa September 20 na po, ito ay gaganapin sa Resorts World, Manila. At ang airing niyan ay sa September 27 sa Sunday's Best ng ABS-CBN. Ayan po, 5 p.m. po sa Resorts World, ang ika-63 na pong edisyon ng FAMAS. In English, 63 years na po ang FAMAS. Yes, at maraming pong salamat sa pangalan po ni na Jim at Omar sa aming technical side. Ito po si Rodel Fernando at Palita Peralta saying hanggang bukas po dito lamang sa programang Showbiz Galore. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan